Kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. Attorney Rowena Guanzon. Ayan, breaking news. May matinding babala sa ating mga makaliwa, mga dilawan, mga pinklawan. Lahat kayo, magsama-sama kayo. Dahil may matinding babala itong si Attorney Rowena Guanzon na pag hindi po naging presidente si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, walang mananagot. Tama yun eh. Ako po, agree po ako dun. Tama yung sinabi niya, mga kaibigan, na pag hindi po siya, kung hindi po siya tatakbo bilang presidente po sa 2028, wala na po talaga tayong choice. Kasi si VP Sara lang po, as of now, ang pinaka-trusted na kandidato bilang presidente sa 2028. Wala nang iba eh. Kahit isa-isahin pa natin, pangalanan natin, mga kaibigan, wala po kayong mapipili. Dahil si VP Sara lang po ang bukod tangi na talagang pinagkakatiwalaan ngayon. Kahit pag-mention pa tayo ng pangalan, sasabihin nyo sa akin, ayaw namin yan. Diba? O sige, umpisahan natin kay ano? Umpisahan natin kay Robredo. O, alam ko si Robredo, may mga supporter din yan. Malakas siya sa mga estudyante, malakas siya sa mga Gen Z. Pero mga kaibigan, kulang pa rin ang kanyang suporta pagdating po sa major votes. Bakit, mga kaibigan? Dahil wala naman siyang ginawa eh. Meron ba siyang ginawa nung naging vice presidente siya? Binatikos ko ng binatikos yan araw-araw eh. Yan si tawag ko nga dyan, Santa Mama eh. Di ba? O, puntahan natin si ano? Puntahan natin si sino pa ba yung mga aspiring ngayon na pwedeng lumaban po sa 2028? Sino pa? Si Raffy Tulfo. Oh. Wala din 'yan. Wala namang boboto diyan. Ang boboto lang diyan yung mga follower niya. 'Di ba? Kasi wala namang ginawa din 'yan. Oh, puntahan natin si Sino ba yung ambisyoso? Si Tambaloslos. Naku, lalo na 'yan. Do you think may boboto kay Tambaloslos? Kung tatakbo siya bilang presidente, sabi nga ni Respicio, talagang bisadong-bisado ang kanyang masamang plano. Dahil gustong tumakbo itong si Tambaloslos, kaya nga pinipilit nila yung na yan, yung impeachment na yan. Kasi yan yung bukod tanging paraan para tuluyan na pumawala si VP Sara. Kasi pag na-convict siya, syempre, patawan ka agad siya ng perpetual disqualification at hindi na siya makakatakbo in any position ng ating gobyerno. Kaya itong si Tambaloslos, ganun din, may ambisyon din yan maging presidente. Pero may boboto ba dyan? Wala. Sige, sino pa? You name it. Sino pa ang gusto nyong ilaban natin kay VP Sara? Sabihin natin, sige. Si Risa Virus. Lalo na dyan. Do you think may dyan? May boboto dyan kay Risa Virus? Wala. Gumagamit lang sila ng pera. Sabi nga ni Atty. Respicio, ang pinapakalat nila ngayon, pera. Mga proyekto. Para yung mga tao po, mga kaibigan, ay maengganyo nila. Pero kung wala po silang pera, wala silang mga proyekto, mga kaibigan, wala naman talagang boboto sa kanila eh. Diba? Kasi mahirap kalabanin ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, mga kaibigan, especially po si Vice President, kasi siya naman yung pinakakandidato natin, marami kasi siyang nagawa eh. Yung pagiging mayor niya, di ba? Sa Davao. Tapos yung pagiging abogado pa niya.
Tapos ngayon, vice presidente pa, na marami din siyang ginawa. Marami siyang natulungan. Milyon ang kanyang natulungan. Kasi kung babalikan natin si Robredo, i-compare mo si VP Sara kay Robredo. Oh. Walang binatbat si Robredo kasi wala naman siyang ginawa. Oh, yung mga troll, sabihin nyo sa akin kung anong ginawa ng Robredo ninyo. Wala, di ba? Ang ginawa lang ni Robredo noon ay manira ng manira. Wala siyang ginawa, guys, kundi siraan ng siraan si Pangulong Duterte. Pumunta pa siya ng abroad. Bumiyahe pa siya para manira lang. Oh, hindi ka siya makakapasa. Hindi talaga siya mananalo dyan. Oh, sino pang gusto nyo itapat? Isko Moreno? Naku, lalo na yung Isko Moreno na yan. Lalo hindi siya mananalo. Di ba? Kasi wala naman talaga din siyang binatbat. Bumaliktad siya, bumalimbing. Oh, naging Marcos na siya. Siguro tindi ng pangangailangan kaya naging Marcos na. Oh, sino pang gusto nyo itapat? Di ba? Wala nga. Wala po. Para sa akin lang to, ha? Sa akin lang po ito. Wala po akong napili. Kaya si VP Sara lang po talaga ang bukod tanging very trusted po ngayon bilang bilang presidential bid sa 2028. Kahit sino pang ilinya mo dyan, sino pang gusto mo itapat dyan, wala. Para sa akin lang po, yan ha. Ewan ko sa inyo. Pero based yan sa aking analysis, tsaka based din yan sa aking mga assessment. Kasi marami din po tayo nakikita kasi matagal na po tayo dito eh. Di ba? 2016 pa lang po tayo nasa online. 2016 pa lang tayo nasa social media na tayo. Imposibleng hindi natin yan nasasubaybayan bawat isa sa kanila. Alam na po natin yung mga ugali nila eh. Pero 2016 pa. Oh. Kaya mga kaibigan, kabisado na po natin yung mga karakas nila. Di ba? Alam na natin. Kaya hindi na tayo pwedeng lokohin ng mga yan. Kaya po mga kaibigan, ang sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, maganda po ang kanyang message sa atin. Napakalinaw po. Kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Napakaganda po ng kanyang sinabi, guys. Kasi kung sabi ko nga sa inyo, kung ulitin natin, kung babanggitin natin lahat ng mga pangalan uli, yung sinabi ko sa inyo, lahat yun. Karamihan doon. Kung hindi Pinklawan, hindi Dilawan, hindi mga makaliwa, mga bangag, mga loyalista. So wala talaga. Kung sila ang manalo, ganun ulit, babalik na naman tayo sa dating gawi. Di ba? Ganun po, parang paulit-ulit lang yan eh. Kaya kailangan po baguhin na natin. Kailangan manalo po si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kasi si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Kaya po mga kaibigan, nagbigay po ng matinding pahayag, matinding message, at matinding babala sa ating lahat na pag hindi po si VP Sara ang naging Pangulo mga kaibigan, nako, agree ako dun, wala pong mananagot. Ito po, ipakita ko lang sa inyo ha, yung pinaka-message po mga kaibigan ni Attorney Rowena Guanzon po para meron po kayong idea. Okay? Ipakita lang po natin dito. Nagkaroon kasi po ng Davao nagkaroon po ng gatherings po sa Davao ngayon, no? At andun po lahat po ng mga magagaling natin ng mga abogado, katulad po ni Attorney Respicio, nasa Davao po siya. Attorney Rowena Guanzon, pumunta rin siya sa Davao. Si Kiko Barzaga, nasa Davao. At saka si Laviste, andun din sa Davao mga kaibigan. Di ba? Ang galing, di ba? Oh, pati po pati po lahat ng mga magagaling natin na abogado, andun sila lahat, guys. Nagbigay pugay sila. Nagbigay respeto sila sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya ang talagang nakakuha po ng atensyon ng karamihan doon ay itong si Attorney Rowena Guanzon. Talagang palakpakan po lahat mga kaibigan. Kasi ang sinabi niya, guys, ang eksaktong sinabi niya doon sa stage, kasi nung nagsalita na po siya, bakit po pumalakpak lahat ng mga audience? Kasi ang sinabi niya, guys, kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot.
Ayan o, basahin nyo. Basahin nyo sa inyong screen. Ang sinabi niya dito, si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Yes! Palakpakan ng lahat. Lahat ng mga audience, talagang nagsigawan po mga kaibigan kasi siya lang po nagsalita nito eh. Tama naman talaga. Di ba? Kahit sino pong iisipin nyo guys na ipangtapat natin kay BP Sara, wala naman tayong maiisip eh. Kasi karamihan doon, pag nag-mention tayo pangalan, kung hindi dilawan, pinklawan, kung hindi pinklawan, makaliwa, kung hindi makaliwa, loyalista, mga bangag. So sino po magtitiwala sa kanila? Sa totoo lang real talk po tayo mga kaibigan. Sino po ang magtitiwala sa kanila guys? Tandaan nyo, sa survey pa lang mga kaibigan, lahat po yan nabanggit ko kanina, kulelat. Wala pang nakaangat. Ay medyo si Robredo, medyo nakaangat ng konti. Pero karamihan guys, wala. Nasa baba. Para silang si Bangag eh. Negative. Di ba? Kaya po mga kaibigan, maganda po itong pahayag or itong babala ni Attorney Rowena Guanzon. Ang sinabi niya dito mga kaibigan, umani ng reaction online ang pahayag ni dating COMELEC COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Matapos niyang iginiit na si BP Sara Duterte lamang ang leader ng ang leader na kayang magpatupad na tunay na pananagutan sa bansa. Yan po ang kanyang sinabi po doon sa kanyang speech. Sa isang public event sa Davao, diretsahan niyang sinabi, kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Diba? Tama. Common sense lang to. Common sense lang po. Inilatag ni Guanzon ang kanyang punto sa konteksto ng umano'y laganap na korupsyon sa gobyerno. Isang issue matagal na niyang tinatalakay sa publiko. Wala pa akong nakita sa gobyerno na ganito, puro magnanakaw. Binanatan niya guys. Binanatan niya ang Bangag administration. Sabi niya, wala pa akong nakita na gobyerno na ganito, puro magnanakaw. Mga kawatan, sabi niya ganon. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma, zero corruption, zero tolerance, sabi niya ganon. Inihayag din ni Guanzon ang kanyang maagang suporta sa posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. That's why, this early, sabi niya, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. I am going to campaign for Sara Duterte to be the next president of the Philippines. Yes! Palakpakan naman natin si Attorney Rowena Guanzon mga kaibigan sa kanyang tapat na speech at talagang nag-commit na po siya na talagang susuportahan po niya si Vice President Sara Duterte.